Eto, balikan lang ho natin. Nako, matindi ho yung mga pagbaha no, sa iba't ibang lugar dito po sa Metro Manila. At ito po ay sa kabila ng napakarami hong mga flood control projects, di po ba? At dito ho ay balikan lang ho natin dyan po sa lungsod ng Maynila. Ang matindi ho rito, nasa mahigit sa 200 flood control projects ho dyan sa Maynila na nagkakahalaga ng 14.7 billion pesos. Grabe ho, mga kababayan. 14 bilyones ang budget ho dyan sa lungsod ng Maynila. Ito, pakinggan ho natin. At ito, base ito sa mga nauna pa ho ito, no, na nabanggit ho ni Yorme Isko Moreno. At na kung saan ay, siyempre, siya ang mayor eh. At hindi paano ka namang hindi mapipika dahil sa dami ng mga proyekto, bakit hindi po naresolba ito hong problema sa flood control, di po ba? Ito ho, pakinggan ho natin. At kasi may mga dokumento ho itong si Yorme. At sa mga nauna pa ho ito, no, na nabanggit niya, nakuha niya, yung sa may website po, no, sa isumbong mo ang Pangulo. At doon ho, naglabasan ho yung mga detalye ng mga flood control projects. At hanggang ngayon ho, 2026 ay nagdudurusa ho ang mga kababayan natin, lalo na ho dyan sa taga Maynila. Kasi ito, sa Maynila lang ho muna tayo, mag-focus ngayon, ay talagang matindi ho. Kasi kung ito hong mga proyektong ito ay talagang tama, at lahat po ng itong 14 billion pesos mahigit, talagang ibinuho sa proyekto. Palagay ko kung may bahaman, talagang katiting na lang ho, kakaunti ang baha dyan po sa lungsod ng Manila. Ito, pakinggan ho natin, ito pong si Yorme, at inisa-isa niya ho, mula sa District 1, District 2, District 3, District 4, District 5, hanggang District 6, anin po na distrito dyan po sa lungsod ng Manila. Panoorin po natin itong pahayag. Mga naunang pahayag na ito, no, ni Yorme, Mayor Isko Moreno. Video 1. Yan po ang pahayag ni Yorme. At sa 1st District ay nasa 3.4 billion pesos. Ang laki ho nito, mga kababayan, no? At yan po simula pa ho nung ang congressman ho dyan ay si Ernesto Dionisio Jr. Congressman Ernesto Dionisio Jr. Ayan ho. Tapos sa District 2, mga kababayan, ay nasa 2.5 billion pesos. At itong kanilang kongresista ho dyan sa 2nd District ay ito pong si Congressman Rolando M. Valeriano. Grabe ho ito. So, simula pa 2019, congressman na ho siya dyan. At sa 3rd District ay nasa, may git sa 4 billion. Laki ho. Malakas ho ito. Si Congressman Joel Chua na ngayon po ay isa po sa mga member ng prosecution panel. Talagang matindi ho rito. 4 na bilyon na nakuha niyang budget para po sa flood control diyan po sa 3rd District ng Manila. Yung tapos ay sa 4th District, ito Giselle Mary Maceda, since 2025 ito. So sa District 4 ay nasa 1.3 billion. Laki rin ho nito tapos sa 5th District, William Erwin Tieng ay nasa 1.1 billion. Tapos sa 6th District, ito, laki ho. Si Congressman Benny Abante, nasa 2.06 billion pesos ang budget ho rito. So, suma total, mga kababayan, ay nasa mahigit sa 14 billion. Narinig nyo naman ho. Yung flood control projects ho dyan sa lungsod ng Maynila, nasa 200 pala. Grabe ho. Pero, di ba, sa nakaraang mga araw, yung habagat,
ay talagang napakatindi ho yung mga pagbaha. Bagamat hindi naman ho sa Maynila lang. Ho. Marami, iba't ibang mga lugar sa may Quezon City, Parañaque, Pasay, Valenzuela, Caloocan. Halos lahat ho ng mga lugar sa Metro Manila ay binaha. Pero dito, nag-focus ho tayo sa lungsod ng Maynila. Binaha rin pala sila ng flood control projects. Saan napunta? 'Di ba? At dapat ho talagang ito ho mga proyektong ito ay pangresolba ho at solusyon sa problema sa baha. Talagang napakatagal ho na nagtitiis, di po ba? Yung ating mga kababayan diyan po sa lungsod ng Maynila kasi kung sa lokal ho na pamahalaan, siguro itong 14 billion na ho ito, kung ibinudget ho yan at ang nangasiwa ng pondong yan ay siguro itong si Yorme Isko Moreno, palagay ko mariresolba ho ang problema ho dyan sa baha sa Maynila. Kung hindi man, yan ho siguro talagang, halimbawa, kung hindi man lagpas tao, baka hanggang bukong-bukong na lang ho, gutter deep na lang ho ang mangyayari, di po ba? So, kasi dito ho, ewan ho natin kung paano at hanggang sa ngayon, di ba? Sa mga sinasabing di umano'y sangkot dito po sa flood control, ay mukhang makakaligtas ho Ngayon nga, base po sa pinakahuling balita, ay di ba, bumaliktad na ho itong si dating Sergeant Orly Gutesa, na kung saan isa po ito sa yung kanyang naunang testimonya dyan po sa Senate Bureau Committee. Yan po ang isa sa pinagkunan ng basihan ng ombudsman at kung inyo pong matatandaan yung special yung panel po ng special investigators ng ombudsman. Isa po yan sa kinuha nila na testimonya ni Gutesa kung kaya't sila po yung nagrekomenda ng kasong plunder, graft, bribery, yung mga malversation, tsaka yung money laundering di umano. So, malaki hong pera ho dyan. Kababayan, ang sinasabi at ang kanilang nirekomenda, itong kasuhan si dating Speaker Martin Romualdez at ganyan din po itong si dating Congressman Zaldico. Pero, biglang nagbago ihip ng hangin dahil sa biglang bumaliktad ho itong si Orly Gutesa. Dito. So, ano mangyayari dito sa flood control project na ito? Wala na ho. Talagang todas na ho tayo. Pero, ewan ko lang ho kung saan patutungo. Ako sa tingin ko, mukhang talagang unti-unti na po na mawawala ho ito at magkakalimutan. Kaya't siguro abangan ho natin yung sa susunod na administrasyon na lang ho. Pwede hong siguro maungkat muli. Sa dalilan lang ho, wala na is 2 taon. At magkakaroon na po ng election sa 2028. Kaya kayo ho, tandaan nyo ho, kung gusto nyo hong may managot dito po sa anomalyang ito sa flood control, piliin nyo po yung tao o kandidato na siya po ang magpapakulong sa mga buayang ito, 'di ba? Na sinasabing di umay nagbulsa ng sandamukal, sangkatutak ho na kwarta, bilyon ho pinag-uusapan ho rito. At napakarami ho ng mga ghost projects at kung meron man, substandard, mahinang klase, yun ho, talagang dapat ho may managot, di po ba? At sana po, yung susunod ho na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay talagang hindi po kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Kasi kapag kaalyado ho mga kababayan, ako malabo na. Delikado na kasi alam nyo naman kapag kaalyado, hindi na mapapanagot itong yung administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At mga sinasabing mga nakinabang dito po sa flood control. Kapag ganyan ho nangyari, wala na ho. Malabo na ho tayo. Talagang hindi na ho tayo uusad at lulubog na ho talaga ang Pilipinas sa utang. Lubog na sa baha, lubog pa sa utang. Di po ba? Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito? Kasi muling nabubuhay ito pong issue sa flood control at ngayon ho ay yung paglutang ni Orly Gutesa na kung saan ay siya po ay bumaliktad
At ang matindi ho rito, mga kababayan, yung baligtad, yung affidavit of recantation ni Orly Gutesa. Naku, ang bilis, nakakuha. Wala pang 24 oras ay nakakuha na kaagad ng kopya itong kampo ho ni dating Speaker Romualdez. Grabe ho, ang bilis ho, talagang, ewan ko lang ho, hindi naman siguro, o baka meron mang advance copy, no, baka ganun na maging persepsyon. Kaya't alam nyo, ito agad na, naghain si dating Speaker Romualdez ng kanyang supplemental counter affidavit diyan po sa ombudsman. At ito ho, kalakip na. Kasama na po yung affidavit ng pagbawi sa naunang pahayag ni dating Marina Soldier Orly Gutesa. So, yung affidavit of recantation. So, biro mo, hindi man lang lumipas na mga ilang araw Ang bilis ho. At meron na kaagad silang kopya ng affidavit of recantation ni Gutesa. Ang bilis ho ng mga abogado, no? Saan kaya nila nakuha? O agad ho ba nila nakontak? Ito hong si Gutesa o kung sino man yung kanyang abogado? Yun lang ho. Nagtatanong lang ho tayo, mga kababayan. So, ang bilis lang ho. Siyempre, kapag ganyan mabilis, parang magtutugma ho mga kababayan yung mga persepsyon at paniniwala. Nako, baka may kinalaman dyan, ang dating speaker kaya bumaliktad itong si Gutesa. So, ganun po magiging persepsyon, di po ba? Sige, kayo po, anong masasabi nyo rito? At dyan po, inumpisahan natin yung ating diskusyon. Dyan po sa lungsod ng Maynila, mahigit sa 14 billion pesos ang budget po sa flood control, pero baha pa rin. Tapos ngayon ay talagang nauungkat. Naku, grabe ho mga problema sa baha. O sa Bulacan, naku, bilyon-bilyon din ho ang pondo na inilagay ho dyan, pero hanggang ngayon baha pa rin. So lahat na po ata ng mga lugar ibig sabihin malawak ho yung pagbaha, malawak ho yung nakawan, at maraming buaya. Di po ba? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang ho, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo rin po kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.